Kumusta? Salamat dito sa mga pinadala mo ah. Habang binabasa ko to, alam mo, napaisip ako eh. Ano nga ba talaga yung parang sukatan ng pagiging mature na Kristiyano? Kasi 'di ba madalas ang una nating naiisip, yung ang daming alam sa Biblia o kaya yung laging present sa church, yung mga activities. Pero itong mga binasa ko parang may ibang dating eh. May ibang anggulo. Oo, tama ka dyan. May isang parang malakas na ideya talaga na kumapit sa akin mula sa mga babasahing ito. Yung tunay na paglago pala, yung maturity, hindi lang siya para sa sarili mo. Ang totoong sukatan daw, kung nakakapag-multiply ka. Gets mo? Yung kung naipapasa mo yung natutunan mo, yung pananampalataya mo sa iba. Pero hindi lang basta pasa, sa paraan daw na kaya rin nilang ipasa ulit sa iba pa. Parang paghubog ng mga tagahubog din, hindi lang turo. Okay, okay. Interesting yan. So, himayin natin to. Para sa ating pag-uusap ngayon, sige, siyasatin natin itong konsepto ng maturity multiplying disciple makers based dito sa sources mo. Titingnan natin bakit nga ba daw tila maraming Kristiyano o minsan buong simbahan pa ang parang naiipit dun sa tinatawag nilang maturity bottleneck. At paano raw kaya mababago yung pananaw natin kung yung focus lilipat sa pagpaparami, hindi lang sa pagpapalago ng sarili. Tara, simulan natin tong paghimay. Unang tumatak talaga sa akin itong maturity bottleneck. Sinasabi dito parang hindi naman daw problema yung discipleship mismo sa maraming simbahan, kundi itong pagka-stuck. Yon. Maraming tapat na miyembro, di ba? Linggo-linggo, nandyan sila, umaattend, natututo, nagsiserve pa nga. Pero parang bakit hindi sila umaabot dun sa point na sila naman yung nag-mentor, sila yung nagpaparami ng iba. Sabi dito, baka raw kasi napagkakamalan natin na yung spiritual busyness, alam mo yon, yung andaming ginagawa, katumbas na ng tunay na paglago. Ikaw, ano sa tingin mo dyan? Oo nga, no? Totoo. Dito pumapasok yung malinaw na pagkakaiba ng consumption, yung pagtanggap lang, parang consumer ka lang ng turo ng ministry, kumpara doon sa reproduction, yung actual na pagpaparami. Kasi isipin mo, kung kaalaman lang ang basehan, di dapat yung mga pinaka-eksperto sa theology, sila na yung pinakamagaling mag-multiply, di ba? Pero hindi naman laging ganun eh. Sinasabi mo sa 2 Timoteo 2.2 na pinapaalala ng source, ang mga bagay na narinig mo sa akin, ipagkatiwala mo sa mga taong mapagkakatiwalaan na may kakayahan ding magturo sa iba. Ang medyo nakakalungkot, parang naging kultura na sa iba yung dependency. Dependency. Yun. Oo. Laging naghihintay lang sa sasabihin ng leader, laging umaasa sa programa, ano yung next step na galing sa taas. Ang resulta, yung mga may potential sana na maging leader din, na mag-multiply, hindi sila nabibigyan ng chance o hindi nahahasa para gawin yon. Para kang may gripo, no? Malakas yung tulo ng tubig, yung turo, yung input, pero iisa lang yung baso, yung miyembro, na sumasalo. Tapos hindi na ipapasa sa iba, naiiwan lang dun. Sayang. Yun nga. At dyan nagiging medyo radical nga itong tanong na binabato ng mga material mo. Paano raw kung ang tunay na sukat ng tagumpay, alam mo na, success sa isang komunidad o ministeryo, ay hindi pala yung laki ng attendance, hindi yung ganda ng building, o galing ng worship team, o kahit yung lalim ng sermon, kundi yung reproduction, yung kakayahan nating humubog ng mga tao, na kaya ring humubog ng iba, na kaya ring humubog pa ng iba, parang ang layo sa usual nating tinitingnan, no? Oo, pero malalim yung pinanggagalingan yan sa teolohiya. Sinasabi rito na yung Great Commission, yung utos ni Jesus sa Mateo 28, humayo at gumawa ng mga alagad, hindi lang yan parang isang departamento sa church. Hindi lang dagdag gawain. Ito raw mismo yung pinaka-DNA, yung core ng pagiging Kristiyano at ng simbahan. Sabi pa, hindi raw magkaalaban yung paglago,
yung maturity at yung pagpaparami, yung multiplication. Para daw silang dalawang panig ng iisang barya, magkasama sila. Kung lumalago ka daw talaga, natural, dapat na resulta yung magpaparami ka. At kung nagpaparami ka, lalo ka pang lalago. Cycle siya. Ah, okay. Gets ko. So, hindi sila either or. Exactly. Makikita raw ito sa mismong example ni Jesus Paano siya nag-invest sa 12? Hindi lang niya sila tinuruan, hinubog niya sila. Tapos, sa kwento ng unang iglesia sa mga gawa, hindi naman sila nag-rely sa malalaking events o programs, di ba? Pero kusang kumakalat at dumadami yung pananampalataya. Bakit? Kasi yung mga ordinaryong mananampalataya mismo, sila yung nagpapatuloy ng misyon sa kanilang mga network sa araw-araw na buhay. Okay, sige. Para hindi lang ito teorya o konsepto, may binigay dito na parang mapa. 5 yugto daw ng pag-unlad para maging isang multiplying disciple maker. Sinasabi pa nga na ito raw yung pattern na makikita kahit sa ministeryo ni Apostol Pablo. Eto yun, awakening, rooting, apprenticeship, entrustment, at multiplication. Mukhang kailangan nating tingnan to isa-isa. Ano sa tingin mo? Oo, maganda itong balangkas na to kasi pinapakita niya yung flow, yung pag-usad. So, unang yugto, awakening, paggising, ito yung simula ng lahat. Yung pagkakaroon ng personal na relasyon kay Kristo. Bagong buhay. Ang focus dito dapat malinaw yung pagkaunawa sa ebanghelyo, simpleng ebanghelyo. Tapos, yung pakiramdam na bilong ka agad, kasama ka agad sa isang komunidad. At simpleng mga unang hakbang lang, tulad ng bautismo o pagsali sa small group. Ang critical daw dito, yung may aalalay sa'yo. Isang mentor na magga-guide. So parang ito yung welcome to the family stage, yung pinaka-initial contact and connection. Eksakto. Yun nga. Tapos, susunod, yung routing, paggugat. Dito na ngayon, dinidevelop yung mga foundational spiritual habits or rhythms, sabi nila, yung mga pangunahing gawi. At hindi kailangang komplikado ha. Simpleng paraan lang ng pananalangin, meron pang ang suggestions tulad ng 10-10-1 prayer pattern, regular na pagbabasa ng salita ng Diyos, baka read-tell method, pagsasanay na ibahagi yung sarili mong kwento, story invite, at pagsisimulang maglingkod sa iba, serve one. Mga simpleng bagay lang. Ang importante dito, may kasama ka, may accountability partner para magtulungan kayong mag-ugat talaga. Dito rin daw nagsisimula yung pagtingin sa labas, yung reaching out. Okay, so nagugat na, established na yung basic habits. Ngayon, paano sila matututong mamunga o mag-lead mismo? Diyan na ba papasok yung sinasabi mong apprenticeship? Oo, dyan na pumapasok yung pangatlo, apprenticeship, pagsasanay. Ang ganda ng description dito learning by living with a leader. Hindi lang classroom, hindi lang seminar. Parang life on life. Yon, parang si Pablo at Timoteo nga. Kasama mo yung mentor mo sa pang-araw-araw. Nakikita mo kung paano siya mamuhay, paano siya magdesisyon, paano niya ina-apply yung teolohiya sa practical na paraan. Dito rin hinahasa yung kakayahang magkwento. Hindi lang yung testimony mo, kundi yung mas malaking kwento ng Diyos. Yung tinatawag na storying skills. May phases pa nga raw ito mula sa pag-uobserba ka lang muna, tapos sasabay ka na sa pag-lead, co-lead, tapos ikaw na ang magle-lead. Pero may gabay pa rin, may oversight. Parang on-the-job training talaga sa pagiging spiritual leader. Okay, gets ko. Ganun na nga, tapos pag nakita na yung kahandaan, yung faithfulness, darating na sa pang-apat, entrustment, pagkakatiwala. Ito na yung sadyang pagbibigay ng responsibilidad at otoridad, hindi na lang training. Madalas daw, may formal na pagkilala nito o commissioning para ipakita yung tiwala ng komunidad doon sa bagong leader. At importante rin daw na bigyan yung bagong leader ng support system, yung tinatawag nilang mentor triad. Mentor triad? Ano yon? May mentor pa rin siya para sa guidance, may kasabayan siya, peer, para sa encouragement at shared experience, at may sponsor o kinatawan mula sa nagpadalang komunidad para sa accountability at connection. Sila na yung hahawak ng sarili nilang maliit na grupo o misyon. Pinapadala na sila.
Wow, ang linaw ng proseso, no? Hindi basta hinahayaan lang. May structure. At ano yung huli? Yung panglima? Ang panghuli, at ito yung pinaka-goal talaga, ay ang multiplication, pagpaparami. Dito, yung leader na hinubog mo, hindi na lang siya basta manager ng grupo niya. Nagiging cultivator na rin siya. Cultivator. Oo, siya na mismo yung naghahanap at humuhubog ng mga susunod na leader mula naman sa loob ng grupo niya. Nire-reproduce niya yung proseso. Dito na pumapasok yung mga strategies tulad ng 3x3 cycle. Mag-train ka ng 3, na magti-train din ng tigta-3 para mas mabilis, geometric yung growth. Sila na rin yung nagiging bahagi ng mas malaking network para suportahan yung mga bagong nagsisimulang grupo. Dito mo raw talaga makikita na yung isang tao na kapag reproduce na, may sarili na siyang puno na namumunga rin. Ang ganda pakinggan nung 5 stages, klaro yung pathway. Pero balik tayo dun sa reality check. Bakit nga ba, ayon dito sa mga material mo, marami yung parang hanggang routing lang o minsan apprenticeship? Bakit hindi umaabot sa entrustment at lalo na sa multiplication? Ano yung mga hadlang na nagiging sanhi nung sinasabi mong dependency? Oo, maraming binabanggit dito. At madalas, maganda pa nga yung intention sa simula eh. Kaya hindi napapansin. Halimbawa, yung sobrang pagiging protektibo sa mga bagong mananampalataya. Ayaw silang pahirapan, ayaw mabigyan ng challenge. Nauuwi sa hindi pagbibigay ng tunay na responsibilidad. Protective pastoralism daw. Parang inaalagaan masyado. Oo. O kaya, mas madali kasing bilangin yung attendees ng linggo kaysa yung mga bagong leader na nahuhubog, di ba? Mas madaling i-report. Kaya doon nagpo-focus sa mga programa at events. Program-centric. Minsan naman, sobrang galing, sobrang charismatic ng leader, so sa kanya na lang umiikot lahat. Charismatic centrality. Hindi na tuloy nakakapag-develop ng iba kasi siya na ang bida. Nakadepende sa personality niya? Tama. O yung simpleng takot na mabawasan yung bilang ng simbahan pag may umalis para magtanim ng bago. Yung institutional survival instinct. Ayaw mag-release. Teka, nabanggit mo yung release o pagpapalaya kanina. Parang ang hirap nun gawin, no? Lalo na kung matagal mong inalagaan yung grupo mo, parang anak mo na, tapos papakawalan mo. Totoo. Mahirap talaga yun. Pero may mga hidden costs kasi itong kultura ng dependency. May kapalit. Una, nagre-resulta ito sa kakulangan ng leader sa hinaharap. Nauubusan ka ng tao na pwedeng sumalo. Stifled pipelines daw. Pangalawa, yung paglago nagiging marumpok. Fragile growth. Kasi nakasandal lang sa iilan. Pag nawala yung isa o dalawang key leaders, mahina na yung structure. Pangatlo, nalilimitahan din yung pag-abot sa iba't ibang grupo ng tao. Reduced witness. Kasi hindi ka nakakapag-develop ng mga leader na galing mismo sa mga kontekstong gusto mong abutin. May point ka dyan. At syempre, yung pinaka-importante siguro, yung mga miyembro mismo. Hindi lubos na nagmamature. Spiritual immaturity. Kasi hindi sila nabibigyan ng pagkakataong mamuno, mag-stretch, mag-take ng risk. Hanggang tagasunod lang. Kaya ngayon tanong na binabanggit dito, paano ba ito nakakasagabal sa misyon ng Ebanghelyo? Malaki ang epekto. At ang sagot nga daw ay yung release, pagpapalaya. Kailangan ng tapang para bumitaw sa kontrol, tiwala hindi lang sa tao, kundi sa gagawin ng Espiritu Santo sa kanila. At pagbigay ng permisyon na sumubok kahit pa magkamali, parte yon ng learning eh. Malinaw yung problema, yung bottleneck at dependency. Malinaw din yung vision, yung multiplication. Ngayon, sa practical na aspekto, paano sisimulan itong pagbabago mula dependency tungo sa multiplication? May mga specific suggestions ba itong mga sources mo? Mukhang yun ang kailangan eh. Simplify the core. Kailangan daw simplihan yung pinaka-essential na makailangang malaman at ito yung key, maipasa. Suggestion nila, gumawa ng parang one-page transmission document, isang pahina lang, nandun na lahat ng kritikal. 1 page lang? Ano laman nun? Yung pinakasimpleng paraan para ipaliwanag ang ebanghelyo, baka 2 pangungusap lang. Yung 4 or 5 na pinakamahalagang spiritual practices o habits, at yung itsura ng simpleng 6 to 12 months na pathway para sa isang bagong mananampalataya. Kailangan daw simple, para madaling tandaan, madaling gawin, at pinakaimportante, madaling ituro sa iba. Less is more, hika nga.
Okay, so bawas-bawasan ng komplikasyon, focus sa essentials na kayang ipasa. Ano pa? Pangalawa, identify potential leaders. Pero consciously daw. Hindi lang basta kung sino yung laging present o volunteer. May suggestion silang filter. FATI. Gamitin daw ito, hindi ito tungkol sa galing magsalita o dami ng alam agad. FATI? Ano yun? FATI. Oo, acronym siya para sa faithful, tapat, mapagkakatiwalaan ba siya kahit sa maliliit na bagay, available, may oras ba siya at willingness na mag-invest ng panahon, teachable, bukas ba siyang matuto, tumanggap ng feedback, ng correction, at intentional, may puso ba siya, may hanggaran ba talaga siyang mag-disciple ng iba, hindi lang basta sumunod. Hindi perfectong tao ang hinahanap, di ba? Kundi yung may tamang puso at disposisyon. Yung FATI, sila yung may potential maging multiplier. Maganda yung FATI filter na yan. Parang mas malinaw na sukatan nga kesa sa karisma lang o galing. Tapos may nabanggit ka kanina na parang bilisang training. Yung 90 days ba yun? Oo, yun yung pangatlong practical step, run a 90-day sprint. Isa itong napaka-focused, intensive na programa. 3 buwan lang. Ang goal, tulungan ng isang taong may potensyal, yung FATI na yon, na umusad. Mula sa marunong lang siyang mag-share ng faith story niya, stage 3, apprenticeship storying, tungo sa kaya na niyang mag-lead ng isang maliit, simple, reproducible na grupo, stage 4, entrustment leading. May structured plan daw ito, week by week, kasama yung regular mentoring, mga skills training na parang laboratorio, at pagkakataong mag-co-lead talaga. Ang target, makapag-launch ng bagong leader at potensyal na bagong grupo sa loob lang ng 90 araw. Mabilis. Wow! Nung binasa ko nga yan sa material mo, napaisip ako, 90 days. Grabe, ang bilis nun ha. Talaga bang posible yon? Hindi ba minamadali? Yun nga yung challenge dito eh. Baguhin yung mindset na kailangan ng taon o maraming taon para makapag-develop ng leader na pwedeng magsimula. Siyempre, hindi ibig sabihin expert na agad in 90 days. Pero sapat na raw para makapagsimula siyang mag-lead ng isang simple, reproducible na community. Lalo na kung may ongoing support system pa rin siya pagkatapos. Ang punto kasi dito ay action at momentum kaysa maghintay ng napakatagal. Subukan na. Okay. So may individual training, may pathway. Pero paano naman yung buong kultura ng simbahan o komunidad? Kasi parang hindi uubra kung ilan lang ang gumagawa nito tapos yung sistema hindi supportive, di ba? Kailangan din ng pagbabago doon. Oo, at napaka-critical niyan, tama ka. Hindi pwedeng isolated effort lang. Kailangan systemic shift talaga. Kailangan baguhin yung environment. At kasama rito, yung una, pagbabago sa lingwahe. Ano ba yung mga salitang madalas nating ginagamit? Mas madalas ba dapat marinig yung salitang pagpapadala, sending, kaysa pagpapanatili, keeping? Pangalawa, yung pag-celebrate ng mga departures. Yung mga umaalis para magsimula ng bagong grupo o misyon, dapat ituring na tagumpay yun, hindi loss para sa Mother Church. Celebration of multiplication. Oo nga, parang baliktad minsan, no? Nalulungkot pa tayo pag may nawala. Tama. Pangatlo, pagbabago sa sukatan. Ano ba talagang binibilang natin at pinapahalagahan? Attendance ba? Budget? O yung mga bagong alagad at bagong leader na nahuhubog? Yung reproduction metrics. Kasama rin pang-apat, yung pag-redefine sa papel ng mga existing leaders. Mula sa pagiging tagagawa ng lahat, doer, dapat mag-shift sila patungo sa pagiging tagahubog ng iba, developer. Ang main job nila ay mag-raise ng ibang leaders. So, nagbabago din yung job description nila. Oo. Panglima, paglipat ng resources. Maglaan ng pondo, kahit maliit, para suportahan yung mga bagong nagsisimulang grupo. Seed funds para sa multiplication. Pang-anim, maging matapang na tanggalin yung mga programa o activities na, kung tutuusin, hindi naman talaga nakakatulong sa multiplication. Baka busy work lang. Pang-pito, inormalize yung pagkakamali bilang bahagi ng pagkatuto. Lumika ng kultura na safe, mag-try at mag-fail forward. At pang-walo, pagbibigay ng mas malaking autonomy at trust sa mga lokal na grupo.
Hayaan silang umisip ng paraan na angkop sa kanilang konteksto. Decentralized governance. Ang vision nga, one church, many communities. Iisang katawan, pero maraming self-sustaining at multiplying na mga komunidad sa iba't ibang lugar na nakaugat sa parehong DNA. Grabe. Ang dami nating napag-usapan, ang lalim. Mula doon sa problema ng bottleneck hanggang sa mga practical steps. Kung lalagumin natin para sa ating mga nakikinig, ano kaya yung pinakaugat, yung pinaka-takeaway ng lahat ng ito? Siguro para sa akin ito, ang pagiging tunay na alagad ni Kristo, ang tunay na maturity, ay hindi pala talaga nagtatapos sa sarili mong paglagulang. Likas dapat itong dumadaloy palabas, nagre-reproduce, nagpaparami. At hindi ito mangyayari by accident lang, hindi siya automatic. Kailangan ng intentional na paghubog, pagtitiwala, at pagpapalaya sa iba para sila rin ay mamunga. At ang maganda, based dito sa mga pinag-usapan natin, may mga pattern pala, may mga stages, at may mga practical na hakbang tayong pwedeng sundan para hindi ito manatiling magandang ideya lang sa isip natin. Pwedeng gawin. Oo nga. So, para sa iyo na nakikinig ngayon, dalawang bagay siguro ang pwedeng pag-isipan mo. Una, dun sa 5 yugtong binanggit natin, awakening, rooting, apprenticeship, entrustment, multiplication. Saan mo kaya nakikita ang sarili mo ngayon? Saan ka sa journey na yan? At ano yung isang maliit na hakbang na pwede mong gawin para umusad sa susunod na yugto, lalo na patungo sa pagiging isang multiplier din? At pangalawa, pagnilayan mo rin. May mga aspeto ba ng perpetual dependence na napapansin mo sa sarili mong buhay? O baka sa community na kinabibilangan mo? Ano yung isang bagay, kahit maliit lang, na kaya mong simulang bitawan o baguhin para mas makapag-contribute ka sa pagbuo ng kultura ng pagpaparami, hindi lang pagtanggap? Tandaan natin, malaki ang tiwala ng Diyos sa kakayahan ng banal na espiritu na gumawa sa pamamagitan ng bawat isa sa atin. May potensyal ka. Magandang hamon yan. At bilang pangwakas na tanong na iiwan namin sa iyong pagninilay, sino kaya ang isang tao na pwede mong sadyang i-investan ng oras at atensyon sa susunod na 90 araw? Hindi lang para maturuan mo siya ng kaalaman, kundi para tulungan mo siyang matuturing magturo at mag-mentor ng iba balang araw. Sino yung Timotheo mo? O kaya, baliktarin natin, anong isang bagay na palaging mong inaasa sa iba, sa leader mo, sa programa ng church, sa resources, ang susubukan mong gawin o aralin para sa sarili mo simula ngayon? Para ikaw naman, ang limago sa pagiging aktibong kabahagi sa pagpapalaganap ng kaharian, hindi lang pasahero. Maraming salamat sa pagsama mo sa amin sa paghimay-himay na ito. Hanggang sa susunod.